Parang masyadong mas nakalilito ho ngayon ang iba't ibang mga pahayag ng gobyerno kaugnay na nangyari dyan po sa Senado. At una ay binanggit po ni Pangulong Marcos Jr. mismo sa kanyang statement kagabi ho yan na kung saan ay kanyang nilinaw na hindi raw po galing sa gobyerno at walang utos siya tungkol sa pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa at yung mga nangyaring gulo. So wala raw instruction, wala sa Pangulo o sa gobyerno para sa PNP at maging sa NBI. At dito, sabi nga ho ng Pangulo ay kanya ho mismong tinawagan itong PNP at maging ito pong si NBI Director Belvin Matibaga. At sinabi niya na mag-pull out dapat dyan ng NBI. Binanggit ng Pangulo, alas 4 ng hapon. Mga kababayan. So, yun po. At ibig sabihin, alas 4 ng hapon, nag-pull out na raw po lahat ng NBI. Sabi po yan ng Pangulo. At yun ang sabi sa kanya ni Director Melvin Matibag. Pero lumilitaw ho, mga kababayan, parang nagsisinungaling itong si Matibag sa Pangulo. Kasi ito, base sa mga footage at kagabi ho, namin ho kuha ng media, andun ho yung may mga sasakyan ho ang NBI doon, so hindi umalis. Ito pakinggan ho muna natin itong pahayag mismo ni Pangulong Marcos Jr. at kung saan sabi niya, nung tinanong niya si NBI Director Matibag, wala na raw, pinull out na raw po lahat ng taga-NBI. Alas 4 ng hapon. Pakinggan nyo mabuti, tandaan nyo, yung oras Ito, panoorin niyo, ito si Pangulong Marcos Jr. Isa pa ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At yan po ang pahayag mismo ni Pangulong Marcos Jr. At sabi niya ay kinausap niya mismo si NBI Director Matibag at nang lumabas daw po ang kautusan mula po sa Korte Suprema at na kung saan ay nagbibigay ng 72 hours para mag-comment ang Malacanang dito po sa motion ni Senator Bato de la Rosa na ipatigil at harangin itong arrest warrant mula po sa ICC. Sabi niya alas 4 ng hapon, nagsialisa na raw po, pinull out na raw yung mga ahente ng NBI. Sabi ho yan ng Pangulo. Pero ngayon, ang version naman ho ngayon, sa Malacanang ho mismo, eto naisingit na ho, ito pong GSIS General Manager. Na kung saan ay humingi na raw ng tulong ang GM ng GSIS sa NBI. But sa NBI pa, dami ng mga pulis doon para raw i-secure yung lugar ng GSIS na katabi ng gusali ng Senado. Dugtong ho yan kasi yung Senado, yung Senate Building, ang pagmamayari ho niyan, GSIS din Pero parang nakalilito ho, mga kababayan, at ewan ko, alibay o palusot. Kasi isi-secure sa lugar ho ng GSIS, si GM Veloso. Sa mga oras na wala naman ang pasok, tapos na wala namang empleyado, at hindi naman yung mga realista, hindi naman pupunta ron sa may mismong pinaka-main ng tanggapan ng GSIS. Dito sila lahat sa may bahagi ng Senado Wala ho silang pakialam doon. Tapos sa dami ho ng mga law enforcement agency, NBI pa ang natawagan. Hiningan ng tulong ni GM Vic Veloso. So parang kakaiba ho, mga kababayan. Ito, pakinggan ho natin Sabi ho ni Claire Castro, meron daw request si GSIS GM Veloso sa NBI. Kaya nagpapunta ang tao ng alas 6 ng gabi. Pansin ninyo kanina sabi ho ni Pangulong Marcos Jr., ipinarinig ko sa inyo yung kanyang video, nakausap niya mismo si NBI Matibag, Director Matibag, alas 4, pinull out na lahat ng mga NBI agents. Pero sabi naman nitong si Claire Castro, kanyang ikinikwento yung mga nangyari, alas 6 ng hapon, dumating daw ron yung NBI na kung saan ay
para raw i-secure yung gusali ng GSIS. Pero ang linaw ho ng instruction ng Pangulo dapat kung humingi ng tulong ang GSIS sa NBI, sana sinabi niya, naku, may instruction ng Pangulo, lumayo kami dyan sa Senado, kadikit yan. Sa PNP na lang kayo magpaano. Pasecure, pwedeng ganun ho O, di ba? Hindi naman urgent yon. At saka marami ng mga pulis doon ano ba naman, pwedeng tauhan lang ng ilang, popostehan lang ng ilang pulis yun. Wala na, tapos na, di ba? Pero lumilito ho, parang palusot. Ito, panoorin niyo ho mga kababayan. Ito hong si Yusek Claire Castro sa kanyang sinasabi. Ewan ko kung palusot kayo na ho ang bumasa sa kanyang mga sabihin. Panoorin po natin itong si Yusek Claire Castro. Si GM Vic Veloso ng GSIS ay humingi ng assistance sa NBI para ma-secure ang kanilang premises. Ito po ay pinasinayaan ni NBI Director Atty. Matibag. Kaya nagpadala ng NBI agent sa GSIS premises bandang alas 6 ng gabi. Pinagbagyan ito ng NBI at sa puntong ito gusto nating linawin. Una, walang assault na ginawa ang NBI agents sa Senado. At pangalawa, walang operasyon ang NBI o PNP na arestuhin si Senator Bato. Pero bago nito, noong nakita ng OSAA na mayroong NBI agent sa GSIS, katabi ng Blue Guard, nakita na agad na naka-gear up ang OSAA. Nag-vest at naghanda sa isang operasyon. Pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng OSAA ang NBI agent na nakaupo, lamang kasama nga ang isang Blue Guard ng GSIS. Nagpakilala na NBI agents at nung nagsabi sila ng kanilang pagkakakilanlan, agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplaska. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent. Yan po ang pahayag ni Yusek Claire Castro at ang binabanggit niya, wala raw ho talagang humingi raw po ng tulong ang GSIS General Manager at bukod ho dyan ay kanyang nililinaw na wala raw hong assault na ginawa ang NBI agents dyan po sa Senado at pangalawa, walang operasyon ng NBI o PNP na arestuhin ito po si Senator Bato de la Rosa. At ayon po kay Yusek Castro, siya na po ang tumatayong spokesman ng NBI. Siya po nagpapaliwanag. Yun, napanood nyo naman yung video. Nagsimula umaro ang tensyon matapos daw tanungin ng Office of the Sergeant at Arms o USAA ang isang NBI agent na nakaupo sa GSIS building malapit po sa Senado. At nang magsabi sila ng pagkakakilanlan, agad na nagpuputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplaska. At dahil doon ay napilitan din daw gumanti ng warning shot. So, tinanong lang, anong ginagawa mo? NBA agent ako, bigla na nagpuputok. Parang mahirap po paniwalaan na nag-warning shot. Mga kababayan. So, yun ho, talagang kayo ho, sino ho ba talagang dapat nating paniwalaan? At ang sabi ho, pati si Claire Castro, talagang sumaklolo na po dito sa NBI. Dahil sa ipit na ho, mga kababayan, dahil ang dami ho na nakakita ng mga taga-media. Doon, meron po mga sasakyan mga taga-NBI At meron pang inilabas na video si Attorney Israelito Torion na kung saan, madilim na ho yun, Naka-flashlight pa ho, tapos di ba, mga naka-uniforming NBI. Yun ho, talagang, ewan ko, ano ba talaga? Bakit kasi hindi nila sabihin na kung ano ang pakay ho nila, arrestuhin, kung ano man, di ba? Gobyerno naman So, yun ho. At sa kabila ho niyan, yung mga lumalabas po ng mga video footage, nagkaroon talaga raw ho, inamin na po ni NBI Director Melvin Matibag na nagkaroon na nga po ng drilling, yung binabarena sa loob po ng Senado sa kasagsagan ng tensyon. At napaulat na kaguluhan, di ba, noong Mayo 13, Miyerkules ng gabi. At sa press briefing po sa Malacanang,
Kasi ito, kumalat ho yung ano, no, sa online, yung video kung saan makikitang may ginagawang pagbabarena o drilling sa loob ng isang bahagi ng Senate Complex habang nakaalerto ang mga otoridad. So sabi po nilinaw po ni Director Matibag na ang drilling ay bahagi ng operasyon upang tanggalin ang lock ng isang secured access door na konektado sa GSIS side ng gusali. Ayun. So tinatanggal daw po yung lock dahil sa yun daw po yung access mula po sa Senado papunta ng GSIS. Yung susi ay yung report daw kay GM Velasco ay nandoon sa Senate. Parang may tension sa Senado tapos i-unlock mo. Parang lalong gumugulo mga kabayan, di ba? Parang ako nalilito ako eh. So, ang gusto raw sana, isara ang lugar na yun kasi labas-pasok yung mga tao at hindi na ma-secure ang employees. O, yun po. Kaya daw nagkaroon po ng drilling o pagbabarena. Pero sa mga gano'n, popostehan mo lang yan ng gwardiya. Tapos na ang kwento mga kababayan, di po ba? Dito ho ay ako nalilito ho mga kababayan at di ko alam kung binibilog ho ni ulo ng Pangulo o si Pangulong Marcos mismo ang nagsisinungaling o kung ano man Di po ba? Kasi may mga report na talagang gustong-gustong maipahuli ng Pangulo. Ito pong si Ronald Bato del Rosa at diretso na agad na maipatapon doon po sa ICC sa The Hague, the Netherlands, tulad po ng ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, yun po mga kababayan. Talagang ang dami mga palusot, pati GSIS ginamit pero ito masaklap. Nagpapalusot sila sa mga kung ano-ano mga sinasabi, nalusutan sila ni Bato. Wala, nakaalis na po. At ang sinasabi, kinumpirma na ho yan mismo ni Senate President Alan Peter Cayetano na wala na po sa bisinidad o premises ng Senado, ito pong si Senator Bato. At ang sabi niya ay ito po ay napilitan daw po siyang umalis, hindi po tumakas. Ang sinasabi ho ay umalis. At kasi lumisan, ibig sabihin ng lumisan. Dahil sa wala po wala naman daw yung warrant at para pigilan ito pong si Senator Bato na umalis diyan po sa Senado. O yun po mga kababayan. Kaya lang, abangan natin kung ano mangyayari dito sa mga susunod na araw. Kasi ang dami na ho ngayon ng mga reaksyon at talagang ang binobomba naman ho ngayon, ito pong si Senate President Alan Peter Cayetano. Na kung saan may mga kongresista, itong si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Pinagpapaliwanag ang Senado kung paano nakaalis si Bato. Aba, sino ba itong si Sendanyang ito? Boss ba siya ni Senator Alan Peter Cayetano? Sabi ho, kasi wala namang wala namang warrant. Yung warrant ho, yung sa ICC, walang visa. Kasi foreign court ho yun dapat dumaan at ang dapat na maglabas ng warrant ay ang lokal na korte. Yun ho mga kababayan. Siguro pinakamainam na mangyari dito kapag halimbawa yung Supreme Court ay naglabas na po ng decision. Halimbawa, bukas po yan, sa May 16, maglalabas na po sila patungkol rito sa ibinigay na 72 hours na palugit, ay madidesisyonan ho kung pahahayaan ng Supreme Court na arestuhin ito pong si Senator Bato. Or, ako ang nakikita ko ho dyan ay aatasan po ang NBI at DOJ ng Supreme Court na mag-apply kayo. Dalawa yan mag-apply kayo ng warrant sa local na korte. Para dumaan sa tamang proseso. Kasi may mga kulatilya ho dyan yung mga batas na yan, yung Republic Act number 1981 at pati sa Rome Statute, may mga kulatilya doon na kung saan ay talagang dapat humo ng pag-aralan mabuti at ikonsulta sa lokal na korte. Pero yung ibang mga abogado at yung mga anti-Duterte, kung ano man,
inaano nila binabaluktot ho nila at sinasabing legal na isurrender ang isang Pilipino sa dayuhang korte, mga kababayan. So, kanya-kanya ho eh. Pero dito ho, maliwanag ho. Ngayon, ang binabanggit ho ngayon, nako ano yan parang drama o gawa-gawa lang daw ho ito ng bagong mayorya dyan po sa Senado. Sabi po ni Senator Alan Peter Cayetano, paano natin gagawin drama yan, gawa-gawa? Nalagay sa balag ng alanganin yung buhay, di ba? Maging ng mga taga-media na nag-cover doon. So, hindi pa pwede na sabihin kasi, at talagang, kasi ang nagbanggit ho si Senator Alan na under attack yung Senado. So, parang drama, i-divert kung ano-ano, etc. Pero dito ho, suma total, mga kababayan, ay abangan natin yung magiging resulta ng investigasyon dito ho at paano ho ba. Kasi ngayon, hindi pa nga ho nagsisimula ang investigasyon. Ito hong si Yusek Claire Castro, sinaklolohan na kaagad ng NBI. Okay, nagpapaliwanag na, napanood nyo naman kanina, agad na sumasaklolo At parang siya na po ang tagapagsalita ng NBI at nagpa-press con pa ho sa Malacanang. Akala ko ba iimbestigahan? Sabi ho mismo ng Pangulo, iimbestigahan. Kapag iimbestigahan, dapat wala munang resulta. O wala munang sasabihin na pahayag, parang ina-absuelto na kagad. Anong klaseng investigasyon mangyayari sa atin, di po ba? Dapat hinintay muna at malaman, nakita ko yung mga CCTV footage at sino ba itong mga mapagkakakilanlan ng mga taga-NBI, o talaga sila ba'y tangkang pumasok sa Senado o kung ano man, ganun ho dapat. Yun ho pinatawag sa Malacanang para mag-press con sila PNP Chief Nartates, ganyan din po si NBI Director Melvin Matibag. Yun ho, parang tapos ang bungad na pahayag ni Yusek Claire Castro, sinabi yung mga pangyayari sa bersyon ho nila ng NBI. Yun ho. May investigasyon dapat inantay muna, di po ba? Kayo ho, ano masasabi niyo ho rito sa pangyayari at na kung saan nakakugulo, no? Sabi ng Pangulo, tinawagan niya si NBI Director Matibag alas 4 ng hapon at pangako ni NBI, sinabi, pinull out na namin, Mr. President, lahat ng ahente ng NBI. Pero sabi naman ni Claire Castro, dakong alas 6 ng gabi, andun daw ho yung mga ahente ng NBI, ito naman para sumaklolo dun po sa GSIS dahil sa tawag o request ni GM Wick Biloso. So, ang daming mga palusutan. Kayo, ano masasabi niyo rito? Sino ba nagsisinungaling? Dito ho. Ako naman, ang masasabi ko lang, parang iba-iba ho, nagkakasalabat-salabat yung mga pahayag ni NBI Director Melvin Matibag. At dito ho, mga kababayan, ay talagang diretsahin na natin nila sana. Dapat na, hindi, uli namin yan si Bato. Wala na yung mga kung ano-ano, di ba? Ngayon, nalusutan kayo, di ba? Sige, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel. At sa mga bago lang po, mag-subscribe na po kayo at huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. At sundan niyo rin po yung aking Facebook, Eli Saludar. Maraming salamat. Muli, ito po si Eli. Magandang araw po sa ating lahat.